Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Ilang araw na ngang umuulan at sigurado ko marami na naman naghahanap kung anong ulam ang pwede nilang lutuin ngayong araw. Pero sa totoo lang, ako din naman, nag-iisip talaga ako kung anong pwedeng lutuin ngayon. Noong mga oras nga na to, kagigising ko lang tapos nakapagkape na din at tinignan ko nga tong ukay business namin. Aba, mabenta pala. Pero syempre, charot-charot lang naman yon. Mga nilabhan namin yan kahapon na hindi nga natuyo tapos ngayon, ininit nga namin. Totoo lang, kapag wala talaga akong alam lutuin, nag-scroll-scroll lang ako sa mga social media account ko. So syempre, sa kakascroll ko, ito nga yung napili kong lutuin. Ito nga mackerel. Pero hindi lang nga natin to basta-basta igigisa at meron nga tayong ilalagay dito na twist. Dito nga sa lulutuin natin na to, kakailanganin nga natin tong pechay. Pero go, alam nyo ba mga chiko, pagkapunta ko nga doon sa may tindahan, pumili nga ako ng pumili ng pechay. Akala ko, mura pa yung pechay. Aba, nung bayaran ko, 40 pesos na. Nagulat talaga ako kasi nung mga nakaraang buwan, murang-mura pa nga to. Kaya madami ko kung maglagay. Aba, ngayon kapag bibili ka, dadagdag ka na lang ng konti, meron ka ng manok. Akala ko nga nung una, medyo makakatipid nga tayo dahil nga pechay lang yung gagamitin ko. Aba, ito palang pechay, ginto na rin ngayon. Alam, ang una ko nga ginawa dito sa pechay, tinanggal ko lang yung pinakadulo, tapos hiniwa ko lang sa tatlo para naman madali siyang nguyain at kainin. Pero kung masama yung loob mo doon sa pakakainin mo, kahit wag mo nang paghihiwain. Char. Dito nga sa basket namin, nung kumuha nga ako ng bawang at sibuyas, meron nga akong nakitang isang buo ng kalabasa. Hindi naman nga to kalakihan, pero hinati ko lang kasi baka mamaya hindi maubos kapag niluto ko lahat. Bale, ito ang kalahating kalabasa na to, pinaghihiwa ko lang na maliliit para nga madali siyang balatan. Alam nyo ba, yung iba kapag nagluluto sila ng kalabasa, either ginitaan or ginisa lang yan, sinasama nga nila yung balat. Ewan ko lang ha, pero sabi talaga nila, masustansya din daw naman yung balat, kaya naman kinakain na rin nila. Pero syempre, dahil meron tayong mga batang kasama sa bahay na kumakain nito, kailangan natin itong balatan. Kung ako lang sana yung kakain at yung mga matatanda dito sa bahay, okay lang. Pero syempre, isa lang alang din natin yung mga bata. Dito nga pagkatapos kong mahiwa yung mga kalabasa, agad ko na nga din itong binalatan. Sa pagbabalat naman nito, mas prepare ko talagang balatan to gamit ang kutsilyo kaysa nga dun sa peeler. Feeling ko kasi kapag peeler yung ginamit ko, mauubos na yung laman. So heto, right after ko nga mabalatan yung kalabasa, bali tinanggal ko nga muna yung mga buto-buto, tapos heto hihiwain ko na nga ng naaayon lang sa gusto ko. Since konti lang din naman yung lulutuin ko, ninipisan ko na lang din itong paghiwa. Alam nyo naman na medyo matagal din kasi talagang palambutin yung kalabasa, kaya naman ninipisan na lang natin yung hiwa. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, kung may sama kayo ng loob dun sa pakakainin nyo, wag nyo nang hiwa-hiwain, buo nyong ipakain. Chares! At syempre na matapos ko mahiwa lahat ng kalabasa, heto, gagamit din tayo dito ng bawang at sibuyas. Pero syempre mamagicking ko na lang yung paghiwa para mabilis. O diba, kagaling ko mag-magic, sinaguli, ahiwa ko lo. Dito nga nagpainit na nga ako ng kawali at naglagay na nga ng used oil. By the way, hindi naman masamang gumamit ng used oil, pero wag naman yung sobrang itim na. Mainit na nga yung mantika, nilagay ko na tong bawang at sibuyas. At syempre, hahaluin lang natin ito ng hahaluin para magbanding sila. Dito nga sa amin, itong isang latang malaki nga ng mackerel, nasa 85 pesos. Pero ang hinahanap ko talaga yung mackerel na nakalata, pero UP siya kasi medyo mababa kapag ganun. At in fairness naman nga, sa laman nga nitong isang lata na to, dalawa lang pero medyo malaki. Bali, ang ginawa ko nga pagkagisa nga ng mackerel, pinakuloan ko muna to ng mga ilang minuto, tapos nilagay ko na din dito yung kalabasa. Actually, yung napanood ko na ginagaya ko nga na recipe na to, pechay lang talaga yung nilagay, tapos gata. Pero para sa atin, para medyo masustansya pa siya lalo, maglalagay din tayo dito ng kalabasa. The way, optional lang din naman yung paglalagay ng kalabasa. Kung hindi nyo bet yung kalabasa, wag nyo na lang din lagyan. Kung ako merong konting anghang, nagdagdag nga ako dito ng konting paminta. Pagkalagay nga ng paminta, nagdagdag lang ako ng konting tubig dyan. Tapos pinakulang ko nga hanggang sa lumambot nga yung mga kalabasa. Tapos nung umokay na nga, sunod ko nang inilagay dito yung mga hiniwa kong pechay kanina. Dumami nga yung pechay kasi nga pinaghihiwa ko ba naman sa tatlo. So, syempre, dahil mabilis lang din naman lumambot yung pechay, sunod ko nang inilagay dito yung mga siling haba. Tapos, nung feeling ko nga half-cook na yung mga pechay na nilagay natin, syempre, ilalagay ko na itong panghuli nating sangkap. Ito nga ang gata. Pwedeng fresh na gata yung gamitin nyo at pwede rin naman yung nabibili sa tindahan na nakapak. Actually, na-try ko na din naman itong fresh at yung hindi. Parang pareho lang din naman talaga yung lasa. Pero kung feeling nyo nakaka-fresh ng mukha yung fresh na gata, fresh na lang yung gamitin nyo. Char. Nakulangan nga ako ng konti sa linamnam kaya nagdagdag pa ako dito ng konting pampalasa. Tapos heto, pinakulang ko lang ng mga ilang minuto at ayan, ready to serve at ready to eat na nga itong ating nilutong ulam for today's video. Hindi man nga to sosyalin pero alam na alam kong masustansya to. Naman na maluto, agad na nga ako nagsandok. Ay Diyos ko, meron pingachiyo. O diba, kahit ako napaisip talaga, pwede din palalagyan ng gata at kalabasa yung mackerel. Ang tanging alam ko lang kasi talaga, yung minsan nilalagyan lang siya ng sibuyas at suka tapos hahaluin lang. Tapos yung iba naman igigisa
tapos lalagyan ng konti suka, tapos pechay o kaya repolyo. Pero ngayon kahit papano, meron tayong alternative recipe para sa ating makere. O siya, that's it muna, our basic ulam for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!